Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Luisa, ang maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon na isang kwento tungkol sa isang batang matulungin na binigyan ng kakaibang regalo na pinamagatang ang Mahiwagang Relo. Isinulat ito ni Mayflower M. Viray mula sa dibisyon ng Santiago City at iginuhit naman ni Florante D. Salazar mula sa dibisyon ng Isabela. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Teacher Maria Luisa C. Macalalad at ng aking anak na si Bruce Macalalad mula sa dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Uy, karton! Pwede itong ibenta para may pera kami ni nanay. Tuwang-tuwa na sambit ni Marcos. Tuwing Sabado, siya ay nangangalakal ng mga basurang maaari pang ibenta. Madalas niyang pinapangarap na may kapangyarihan siyang tumakbo ng mabilis na parang kidlat. Nais rin niyang maging malakas at matibay tulad ng isang bundok upang makatulong sa mga nangangailangan. Lagi niyang iniisip kung paano makatutulong sa kanyang nanay at sa kanyang kapwa. Pangarap nga nitong maging isang superhero tulad ng mga napapanood niya sa telebisyon. Isang Sabado, habang nasa tambakan siya ng mga basura, may nakita siyang matanda. Nahihirapang buhatin ang naipong mga kalakal. Tinulungan niya ito. Matulungin ka, Apo. Sa'yo na itong kahon ko. Pasasalamat ng matanda. Ayaw tanggapin ni Marcos ang kahon, ngunit pinilit pa rin ng matanda na kunin niya ito. Pagdating sa bahay, binuksan ni Marcos ang maliit na kahon. Isang lumang relo. Isinuot niya ito at biglang may lumabas na nakasisilaw na liwanag mula sa relo. Hinawakan niya ito. Gubat? Bakit ako nandito sa gubat? Pagtataka niya. May malalagong puno at mga batong nakakatakot sa laki. Naglakad siya at sa isang higanting puno siya napadpad. Nagsasalita ito at gumagalaw na parang tao. Ano ang hinahanap mo, munting bata? Tanong ng puno sa kanya. Hinahanap ko po ang daan pabalik sa aming bahay, sabi ni Marcos. Ngunit isinagot ng puno. Kumuha ka ng aking prutas at kainin mo lamang ito sa araw pagkatapos ng linggo. Naglakad siyang muli at narating niya ang isang ilog. Kumuha ka ng aking tubig at inumin mo lamang ito sa araw pagkatapos ng linggo, sabi ng ilog kay Marcos. Nagtatakang sumunod si Marcos. Muling naglakad si Marcos sa lugar nang biglang may malakas na tinig na umalingaw-ngaw. Walang sinumang makakalabas dito sa aking kaharian, sigaw ng higanting bundok habang tinatakot ang mga batang nakulong doon. Tulungan mo kami! Hindi kami makalabas dito! Iyak ng isang bata. Bakit ba kayo napunta dito? Tanong niya sa isang bata. May isang matandang hindi namin tinulungan at nang iniwan namin siya, bigla kaming napunta dito. Pagsisisi ng mga bata. Biglang naalala ni Marcos ang matandang nagbigay sa kanya ng lumang relo.
Maaari ka lang ibinigay na sa akin ito upang makatulong sa mga bata dito? Bulong niya sa sarili. Maaari mo ba kaming palabasin? Pakiusap ni Marcos sa malaking bundok. Ituturo ko ang tamang daan palabas. Sagutin mo lamang ang aking tanong ng tama. Dati pa, walang nakakasagot sa tanong ng bundok. Kinabahan man si Marcos, matapang na hinamon niya si bundok. Ano ang tanong, higating bundok? Kung ang araw kahapon ay Biyernes, anong araw bukas? Napaisip si Marcos at sumagot. Kung kahapon ay Biyernes, ngayon ay araw ng Sabado, bukas ay Linggo. Sagot niya. Magaling na bata. Puri ng bundok sa kanya. Dahil nasagot mo ang aking tanong, bibigyan ko ng kapangyarihan ang iyong relo. Natuwa si Marcos dahil sa wakas, magkakaroon na siya ng kapangyarihan. Itinaas ng bundok ang kanyang kamay at biglang kumidlat. Tinamaan ang relo ni Marcos at muli itong nagliwanag. Sinabi ng bundok, Gamitin mo ang iyong mahiwagang relo. Kailangan mong lakbayin ang kagubatan ng 3 araw lamang upang makita mo ang tamang lagusan. Dagdag nito, inumpisahan ni Marcos ang paglalakbay. Mahirap lakbayin ang kagubatan. Sa luwang nito, tumigil lamang siya ng magagabi na upang matulog. Kinabukasan, nagising si Marcos dahil umiilaw muli ang kanyang relo. Naalala niyang araw ng Lunes ngayon. Ito ang araw pagkatapos ng Linggo. Bulong niya sa kanyang sarili. Naalala niya ang bilin ng puno at ng ilog. Mabilis siyang kumain ng prutas at uminom ng tubig bago magpatuloy sa paglalakbay. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas at liksi. Tumakbo si Marcos na parang kidlat sa bilis. Kasabay nito ang pagbilis ng oras at araw. Sa isang iglap, natapos ang 3 araw. Sa wakas, ang lagusan. Itinutok niya ang relo sa lagusan. Lumambot ang lupa nito. Sinuntok niya ito ng malakas at nayanig ang bundok. Sinipa niya ito ng malakas at bumuka ito. Nakalabas lahat ng bata sa gubat at nangako sila na tutulong sila sa ibang tao anumang oras. Bumalik si Marcos at ang mga bata sa kanilang mga bahay at pamilya. Pagbalik sa kanilang bahay, yumakap si Marcos sa ina. Nakangiting bumulong sa luma, ngunit mahiwagang relo. Salamat, mahiwagang relo. Dahil sa'yo, naging superhero na ako. Mula noon, sa tuwing may nangangailangan ng tulong, laging handa si Marcos na sumaklolo kasama ang kanyang mahiwagang relo. Ang mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.